Mga ate at kuya, bago natin pag-usapan kung ano ang totoong dahilan kung bakit sumuko si Pastor Quiboloy, anyway, pinaliwanag naman ng kanyang abogado yan, pag-usapan muna natin itong kasinungalingan ng pulisya. Okay? Even Abalos binarabara rin po. Gigil na gigil po kasi ang apo ni Pangulong Duterte sa mga sinungaling na pulis. Dahil hindi nagtutugma ang kanilang statement, even po si Diwata Torre nilang tinata. Sino ba si Diwata Torre na yan? Even si Diwata Torre ay magpapatotoo na wala silang alam. Alam nyo, nakakahiya po kasi ito sa kapulisan. Gusto nilang i-credit grab mga ate at kuya ang 'di ba, ang pagsuko ni Pastor Quiboloy, gusto nilang nasa kanila ang trophy, pero hindi naman sumuko sa kanila ang butihing pastor, kundi sa ISAF. Actually mga ate at kuya, ayaw i-reveal ng ISAF ano ba ang spelling ng ISAF. Maybe i-type ko dito sa ating para kitang-kita ninyo, Sandali lang, ita-type ko ha. Medyo controversial yung ISAF mga ate at kuya, okay? Kasi po yan ay um, na-involve sila sa kidnapping. I had nothing to do with ISAF. Sabi ni Buto, di ba? I had nothing to do with ISAF, and if ever na may mahuli ako na ginagamit ang aking name, I shall tell my husband not to appoint nyo. Ina mo, Buto, ina mo. Dali lang. Paano ko to i-enlarge ngayon? Siguro isulat ko na lang. Paano yon? Oo, isusulat ko to. Sige. Ay, ang payat naman ng letra. Wala bang mas mataba? Ay, ang labo naman. Anyway, nakikita naman sa main channel ang ating ISAF thingy. Sulat ko na lang sa aking para makita naman ang ating backup channel. Baliktad ba ang pagkakasulat? Hindi naman. I had nothing to do with ISAF. ISAF. Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Okay? Yung huling tatlong letra po, familiar na sa inyong lahat, AFP. Armed Forces of the Philippines. Yun na yung huling tatlong litra. Dadagdagan lang ng dalawang letters sa unahan. So that's Intelligence Service. Thank you so much, Jen Tria Sugarol. Sugarol pa yung lagay na yan. Okay. So yan. Pati GMA fake news, ayan na nga po, dyan napapasok. Ang daing fake news na galit ang apo ni Pangulong Duterte. Kasi uod kayo ng fake news, kayong gusto mag-fact check, mga fucking check, ina nyo, ina. Mga fact checker kayong ina nyo. So ito nga po yung shinare ng apo ni Pangulong Duterte kasi na-post ko yan actually no, sa YouTube and even on my Facebook pages na binanggit ng apo ni Pangulong Duterte na sila ang nagpasuko kay Pastor Quiboloy. Pero mamaya puntahan natin yung paliwanag muna ng abogado bago yung... Sa tingin ko po kasi kinausap at saka yun ang pinag-uusapan dun sa amin sa Liwasang Bonifacio na ang nagpasuko kay Pastor Quiboloy ay ang mga Duterte. Hindi yan makikinig sa iba si Pastor, okay? Mamaya ako paliwanag. So ito po yung shinare ng apo ni Pangulong Duterte. GMA, may campaign kayo sa fake news. Kayo ang fake news, lahat ng media, even ang PNP. Yung spokesperson nila, pinanggigigilan na nga po yan ngayon, yung babaeng tagapagsalita ng PNP na kung todo maayos magpaliwanag, pinipilit ayusin ang paliwanag, pero puro naman pang tutwist. Ang dami nang gigil sa'yo, ma'am. Fajardo, ma'am. Diyos ko, apelyedo mo, kilalang. Ayoko na lang sabihin. Ay, hindi magandang reputasyon ng apelyedo mo, ma'am, or apelyedo nyo. Okay? Kilala kayo sa... Sabi na nga po ni Pangulong Duterte, ito na nga ang kasinungalingan na naman ng PNP spokesperson
credit grabber pa kasi hindi po sumuko sa mga kapulisan or sa PNP si Pastor Quiboloy sa ISAF at ayaw nga ipaalam ng ISAF na sila ang 'di ba ang sinukuan ng pastor ng KOJC. Pero ni-reveal ni Attorney Torion na ISAF ang pinuntahan or nilapitan para ni Pastor Quiboloy para sumuko or sumurrender. Kinumpirma ng PNP na sa isang building sa loob ng KOJC compound na Tuntun, sumuko at naaresto si Pastor Quiboloy kaninang hapon. Sabi ng GMA, kinumpirma ng PNP na hawak na nila si Pastor Apollo Quiboloy. Hindi naman nila hawak. ISAF naman ang may hawak. Iba ang AFP sa PNP, although parehong men in uniform at under kay Kuting. Halos 2 linggo na hinanap ang paghahanap ng mga pulis kay Quiboloy sa loob ng compound matapos siyang mapasakamay ng mga otoridad nitong linggo ng gabi, ganyan-ganyan. Kingdom, Quiboloy surrendered pala. Yun, after PNP issued 24-hour ultimatum. So natakot parang ang gustong iparating ni Jing Pardo ba to, yung spokesperson na babae. Binigyan daw nila kasi ng ultimatum para sumuko si Pastor Quiboloy. Ayun, hindi po sa ultimatum ninyo, hindi dahilan doon sa 24-hour ultimatum ninyo or ultimatum nyo. Kaya sumuko si Pastor Quiboloy, hindi sa paninindak ninyo at pamimeresyur. Okay? Yan si Jing Fajardo. Yung bida-bida rin daw na pulis, ang daming yamot dyan. Kinumpirma ng PNP na nasa loob ng KOJC compound sumuko at naaresto. Dinoble, baka inedit na nila to, no? Kasi sinama na yung sumuko. Pero naaresto daw. Pastor Quiboloy kaninang hapon sa isang building sa compound na Tuntun ng pastor. Kasama niya rin daw dito ang kapwa niya may kasong yada-yada. Gigil na gigil ang apo ni Pangulong Duterte. Thank you so much, Venchito J. Abaw, Talbog ang main channel. Galaw-galaw, hoy. Galaw ang baso dyan. Shout out po sa PNP spokesperson Jean, parang Jean Gray, no? Jean Fajardo pa nga, nag-post na pala si Tore, pinagpatuloy mo pa rin ang kasinungalingan mo. Binabara ni Lance Kurt Duterte, apo ni Pangulong Duterte, itong spokesperson na si Jean. Si PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo po, ang tawagan nyo, wala po akong alam sa nangyari. Walang alam si Tore. Pakinggan natin ang sasabihin ni Diwata tuloy. Sorry na, sir. Pakinggan niya natin ang sasabihin ni Tore. Dali ha. Saan banda yan? Nandito ba yan sa post ng apo ni Pangulong Duterte? Silipin. Pakinggan natin mga tatkuya ang sasabihin ni Tore ng Inanitan. Charot. Sorry na. Go. Sir, from personal point of view, anong feeling na hindi kayo mismo ang nakahuli, yung AFP? Okay na rin po. This is a whole government approach. Diba? This is a whole government approach. Hindi yan... Anong pakiramdam na hindi mo nahuli? Yun ang tanong. Kung sino ang may credit, sino ang may... Wala twist, diba? Basta, ang importante, ang utos ng korte ay nasunod. Masusunod na. Dahil bukas, i-deliver na siya. Walang kamalay-malay si With this, with this operation na tapos na, ano yung incentive sa'yo? Sa'yo, sir. Makatulog ako ng 8 hours na naman. Subukan ko mag 8 hours na You are the next chief PNP, sir. Ako naman. Ayo. Kung kaibigan niyo ako, hindi niyo sasabihin niya. Congratulations in advance, sir. Ulit talaga dito. Sir, medyo operational ang tanong ko. Anong tingin mo ang naging technique ninyo para mahuli siya or subuko siya? It's a confluence of events. Yeah? Lahat ng ating ginawa ay nakakontribute. That's what I believe. That's what I want to believe, and that is what I firmly believe. Tingin mo, sir, parang na-pressure sa inyo kaya Siya sumuko? tanongin niyo kung anong nararamdaman niya tapos nangyari. Hindi ko alam wala akong sinasabi na sumuko o nahuli So, ngayon, So, siya lang isa, sir, wala na yung app. Wala yung may kasama. apat.
kita mo, hanggang ngayon, hindi ko alam ang sagot na yan. Kasi I think, Walang kaalam-alam si Torre, mga ate at kuya. Ito namang spokesperson ng PNP ay nahuli raw. At kung sino si even Abalos, kaya si Abalos tinawag na Epal. May abogadong tumawag kay Abalos. Mamaya natin pag-usapan. Ngayon, ayan po, iba nga po ang nahuli, 'di ba? Kesa sa sumurrender. Kasi kung nahuli nila yan, baka mamaya sabihin nila nanlaban. Bangbangin pa nila. Saan nila nahuli? Hindi po sa loob ng KOJC nila nahuli dahil hindi naman nagtago sa loob ng compound. At ito nga po, nasayang itong mga pambabalahura ng kapulisan sa compound na yan ng KOJC. Tinuturing nilang sacred yan. Para yung Roma di ba? Para yung Vatican City ng KOJC. Para yung Mecca. Is that right? Para yung Mecca ng mga kapatid nating Muslim. Hindi lang yan basta masjid, hindi lang yan basta cathedral na. Yan na yung pinaka-center nila, parang Roma, parang Vatican ng Catholic. Tapos papayag baga ang mga Katoliko dyan. Tayong mga Katoliko, napapalaho, pwede rin, sige, balahuraan nyo, bakit maraming sikreto yan Hindi naman siguro, hindi katulad ng Vatican na parang may mga secrets yan, may mga underground tunnels and whatnot, na may mga tinatago daw ng mga libro and whatnot, no, na kung ano mga sikreto ng history ng mundo natin, ng Vatican, under that Vatican City and whatnot, no. Tapos babalahura yun ng ganyan, hinukay, hindi naman doon nagtago si Pastor Quiboloy sa kabundukan na nabanggit na ni Ate Mean. So, uod ng sinungaling, may mga nangamatay nung pinasok nila ang KOJC. Anong klaseng pulis meron tayo? Samantalang ang mga pulis nung panahon ni Tatay Digong, pag nakikita natin everywhere, nakakaramdam tayo ng safety. We feel safe when we see men in uniform, di ba? Every time we see men in uniform, everywhere. Kasi ang mga kriminal, dapper, addict, mangingilag dahil, di ba? Visible ang kapulisan sa mga public places, even sa mga malls, panahon ni Tatay Digong. Ngayon sa panahon ni Kuting, pag nakakita tayo ng pulis, kakabog-kabog na dibdib natin, baka mamaya inutusan ni Smugs or what. Katulad ng mga pulis na dinoble, tinriple yung kanilang hanay nung kami ay nagpe-prayer rally sa EDSA Shrine. Mas takot ang kamangyang na ang rally nasa EDSA Shrine kaysa sa Liwasang Bonifacio. Liwasang Bonifacio, libo-libo na ang tao doon. Pakels ang mga pulis. Covered nga kami ng mga halaman doon na sari-sari. Kaya dapat yung mga nasa Liwasan sumasama sa EDSA rally, di ba? Doon mas kabado yung Kuting administration Pero nyo, hindi man lang kami maka 200 dyan sa EDSA Shrine. Pero ang pulis, Diyos ko po, isang batalyon. Ang lalaki ng sasakyan, mga ate at kuya. Kaya 'di ba nagki-create ng fear lalong-lalo na po sa mga bata. Yung mga estudyante diyan sa KOJC kasi may school naman sa loob. And even yung mga anak ng mga miyembro na makakakita ng men in uniform na ganun yung kilos na para ba silang raratratin. At tinithreaten na nga sila kahapon na namamaalam na nga yung mga nasa loob, even sina MJ Mondejar na baka huling broadcast na nila yan kasi may masama nga pong binabalak. So para na lang matapos ang lahat ng yan, sumuko na siguro si Pastor. Pero mamaya, pag-usapan natin yung iba pang mga dahilan kung bakit siya sumurrender na rin. So ano masasabi nyo sa ating mga kapulisan na sinungaling, purveyor ng fake news, even the media? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.